Mga balitang pambansa, inimbestigahan po ang posibleng koneksyon daw ni suspended Bamba Mayor Alice Guo sa ilang sangkot sa anomalya ng Farmally. Kaya nga po'y matapos mapag-alamang nakipagtransaksyon kay Guo ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Nasangkot noon si Yang sa usapin po ng umano'y anomalya sa Farmally dahil nga sa pagbili po ng DOH ng mga sinasabing overpriced na mga COVID-19 supplies ng pamahayang Duterte. Ayon sa dokumentong nakuha ni Senator Ontiveros mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lumalabas na nagkaroon ng transaksyon ang kumpanya ni Guo na Baofu sa joint account ng dalawang tao. Isa na riyan ang kay Hong Jiangyang. Sinasabi daw pong tinitignan ni Ontiveros ngayon kung ito ba'y may koneksyon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil dati niyang ang economic advisor si Michael Yang. Gate naman ang abogado ni Michael Yang na si Attorney Raymond Fortun, wala silang kakilalang Hong Jiangyang. Sabi ko nga, mukhang one big happy Farmally pala itong mga Pogo at Farmally members. Baka nga itong Farmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Kung ma-establish namin na talagang may connection, naging mataas na advisor siya kay Duterte at malapit sa dating presidente, then of course may tatanong din namin kung ano yung posibleng koneksyon ng dating presidente sa Pogos na ito. Yan po ang tinig ni Senador Risa Ontiveros. Samantala, hindi pa rin mahagilap si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang kanyang mga kapatid maging mga magulang. Pinaaresto siya ng Senado matapos hindi sumipot sa mga hearing kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa iligal na pogo sa Tarlac at sa Porac, Pampanga. Wala si Guo sa kanyang farm sa Bamban. Sa 8 pinaaresto ng Senado, tanging accountant ni Mayor Alice na si Nancy Gamo pa lamang ang hawak ng Senado. Ayon naman sa abogado ni Mayor Alice Guo, kumbinsido silang nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. Noong linggo, higit 1 oras daw magkausap sina Attorney Stephen David at Mayor Guo. Sila na raw mismo ang nangungumbinsi sa alkalde na humarap sa Senado. Sa ilang pang tampok na balita, dumepensa po naman si COMELEC Chairman George Garcia sa umano'y demolition job na ginagawa ngayon laban sa kanya. Ito'y kaugnay ng kontrobersyal na paggagawad umano ng kontrata sa South Korean automated poll provider na Miro Systems. Inilatag kahapon ng isang dating kongresista na si Edgar Erice sa media ang anyay mga dokumento na nagpapakita raw na may opisyal umano ng COMELEC na umano'y tumanggap daw ng $1,000,000 mula sa Miro. Galing daw ang dokumento sa isang anonymous source sa Bahamas. Pero ito po'y kine-question ngayon ni Garcia. Nagpakita rin po siya ng certificate mula sa Land Bank na nagpapatunay daw na hindi nga existing o hindi totoo ang sinasabing account number na umano'y nakapangalan sa kanya. Kung mapapatunayan daw na peke ang mga dokumento ni Erice, balak nga ni Garcia na magsampa ng katakot-takot na reklamo laban sa naturang dating kongresista. Balak ko naman maghain ng petition ni Erice laban kay Garcia sa Supreme Court dahil sa umano'y contempt of court. Magsasampaho naman daw siya ng reklamong katiwalian laban sa ilang COMELEC official sa tanggapan ng Ombudsman. Guilty ang hatol ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Saturo Ocampo para sa kasong child abuse. Nagugat ang kaso sa Solidarity Mission sa Salugpongan School sa Talangayngod o Talaingod, Davao del Norte noong November 2018 kung saan inimbitahan sina Castro at Ocampo. Tumawag daw sa kanilang mga guro ng Lumad School para magpasaklolo dahil hinaharas umano ng mga alamara o paramilitary group sa lugar. Pero inakusahan sina Castro at Ocampo na tumangay sa 14 na estudyanteng Lumad. Wala raw kasulatan na pumayag ang mga magulang ng mga estudyante para sumama sa kanilang dalawa. Dahil dito, naaresto sa parehong taon sina Castro at Ocampo pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Base sa desisyon ngayon ng korte, may sapat na ebidensyang nagpapatunay na nilagay ni Castro at Ocampo sa alanganin ng kaligtasan ng mga estudyanteng Lumad. Maaari silang makulong ng 4 hanggang 6 na taon at pagbultahin ng hanggang 20,000 piso. Sa lagay po naman ng panahon na patuloy pong naghahatid ng mga pag-ulan ang low pressure area o LPA sa Silangang Kabisayan, sa Caraga at sa Davao Region.
Ito'y huling namataan sa layong 310 kilometros. Silangan, hilagang silangan po ng lungsod ng Davao. Kasabay niyan, patuloy namang mararamdaman ang epekto ng habag at sa kanlurang bahagi po ng Southern Luzon at maging sa Mindanao. Inabisuhan na rin po ang publiko sa posibleng mga pagbabaha at pagguho ng lupa. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.